Nabasa na ba ninyo yung akdat ni Jonas sa Old Testament po? Si Jonas po ay inutusan ng Diyos na ng ganito na, Jonas, pumunta ka ng Ninive at sabihin mo sa mga tao roon na umabot na sa akin ang kanilang kasamaan, na kung hindi sila kung hindi nila ako sambahin, paparusahan ko sila. Si Jonas po ay gusto niyang takasan ang Diyos. At ang akala niya, kaya niyang takasan. Utusan ka ng Diyos, pero siguro naman kung kayo ang utusan ng Diyos, susunod kayo. Pero si Jonas ay tinakasan niya. Pumunta po siya ng Jopa. Siguro po yung Jopa, kung di ako nagkamali, daungan ng barko. Pumunta siya ng Jopa, sumakay siya ng barko, biyaheng Tarsis. Sa pag-aakala niyang matakasan niya ang Diyos. Pagsakay po niya ng barko at nagbayad siya habang nasa gitna sila ng dagat, nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo. Halos mawasak ang barko. Nataranta po yung mga tauhan ng barko at yung kapitan, mga pasahero. At sinabi ng kapitan na manalangin kayo sa inyong mga Diyos. So, inanawon sa kapitan na kanya-kanyang panalangin sa mga Diyos ninyo. Kung ano man ang Diyos ninyo, ano man sisamba nyo. So, madaling sabi po, maraming Diyos-Diyosan. Ganun ang sinasabi ng kapitan na baka sakaling iligtas. Parang, kumbaga, sabi ng kapitan na bahala na kung sinong Diyos. Ganun. Hindi siya sigurado kung sinong Diyos. Diba ba? Manalangin kayo sa inyong mga Diyos. Kanya-kanya panalangin para tayo kaawaan at iligtas sa kamatayan. Tapos nakita po si Jonas na natutulog ng mahimbing. Nakita ng kapitan doon sa ibang palapag ng barko at ginising kapitan. Sabi ng kapitan po ng barko, nakuha ang pang matulog at nakita mo lakas ng bagyo. Gumising ka, bumangon ka at manalangin ka sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas tayo sa kamatayan, sabi ng kapitan. So, ang kapitan hindi sigurado kung sinong totoong Diyos kasi dinagdag pa niya si Jonas, manalangin ka, bumangon ka, baka sakaling iligtas tayo ng Diyos mo. Nakuha po lang magpalabunutan kung sino ang may kasalanan, bakit bumagyo, kung sino may dahilan. Okay. Noong nagbalabunutan po sila, nabunot nila yung pangalan ni Jonas. At inimbestigahan ng kapitan na sino ka, saan ka galing. Kasi ikaw ang may kasalanan kung bakit bumagyo. Ipakilala po siya na siya isang Herbio at tinakasan niyang Diyos. Diyos na may gawa ng dagat, lupa. Yun, yung lumikha ng daigdig, pinaliwanag niya sa mga kapitan at sa mga tauhan ng barko. Pinaliwanag niya sa lahat. Nagkaroon po ng matinding takot ang lahat na nakakarinig at sinabi, napakalaki ng pagkakamali mo, napakalaki ng kasalanan mo. Anong gawin namin sa'yo? Sabi po ni Jonas na ihagis niyo ako sa dagat para pumayapa ang dagat. Tumigil yung bagyo. Pero bago po ihagis si Jonas, sinubukang iutos ng kapitan na ang barko itabi kung may isla man, pero hindi po magawang itabi ang barko dahil sa napakalakas ng hangin. Kaya bago po hinagis si Jonas, inutos ng kapitan na manalangin sila sa Diyos. O Yahweh, ikaw ang Diyos, ang langit at lupa, ikaw ang lumikha. Kung mamatay man ang taong ito, huwag mo kaming sisihin, huwag mo kaming panagutin sa kanyang kamatayan. So, nanalangin na yung mga yon, mga tao, mga tauhan ng kapitan sa barko, nanalangin na sa Diyos na dati po iba-ibang Diyos na hindi siya sure kung sinong totoong Diyos. Iba-ibang panawagan ng Diyos ang inuutos ng kapitan na manalangin kayo, kanya-kanya tayong panalangin sa mga Diyos ninyo. Pero nung sinabi ni Jonas na tinakasan niya ang Diyos,
Aniniwala sila na yun ang totoong Diyos. Nagkaroon sa matinding takot. Nanalangin sila na huwag mo kaming sisihin kung mamatay man si Jonas. Kaya po, hinagis nila si Jonas sa dagat. Nung paghagis po, pumayapa ang dagat. At ang lahat ng nandoon, kapitan, mga tauhan ng barko at mga pasahero, nagkaroon ng matinding takot, naghandog at sumamba sa Diyos. Diyos na Ama, makapangyarihan sa lahat. Yung totoong Diyos, hindi isang Diyos. So, dito po sa aklat ni Jonas, may mali man si Jonas, tinakasan niya po ang Diyos, akala niya matakasan niya ang Diyos, hindi na matakasan kahit saan tayo pupunta, kahit anong ginagawa natin, hindi malilihim sa Diyos kung saan tayo pumunta, kung anong ginagawa natin. Alam ng Diyos. Yung akala po niya, matakasan niya ang Diyos. And dahil po sa ginawa po niya, ang pasaway si Jonas, makasarili, tinakasan po niya ang Diyos, may maganda pong epekto. Sa yung barko na naglalayag, ang lahat ng pasahero doon sumamba sa Diyos dahil sa kanya. Dahil doon pagkakahagis, hinagis siya sa dagat, ang panahon pumayapa, nawala yung bagyo, at pumayapa ang dagat, nawala yung malaking alon. Sila nagkaroon ng matinding takot at naniwala na yun ang totoong Diyos. Yung Diyos, si Yahweh na lumikha ng buong mundo. Well, pagkatapos nasa dagat na si Jonas, nagpadala ang Diyos ng malaking isda. Inutos ng Diyos na lamunin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya na isda. Nabuhay pa rin. Himala po. Walang himala. Kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay. Basahin po niyo sa aklat ni Jonas. Nung nandoon po si Jonas sa tiyan ng isda, nanalangin po siya. Para po, iniksi ko lang po kasi po, kung basahin ko po, baka di natapusin ang video ko ito. Masyadong mahaba. Basahin po ninyo kung anong panalangin ni Jonas. May panalangin si Jonas doon na ang sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tapat sa inyo. At sa haba ng panalangin niya, inutos ng Diyos doon sa isda na iluwa siya sa dalampasigan ng Ninibe. Pulis niyang kinausap na, ayan, nasa Ninibe ka na, Jonas. Makasarili kasi Jonas, ayaw niyang pumunta sa Ninibe. Pag pumunta sa Ninibe siya, sasabihan niya yung mga tao na sumamba sa Diyos. Pag sumamba sa Diyos ng Ninibe, hindi na paparusahan, hindi na gugunawin ng Diyos. Ayaw niya yung ganun. Ayaw ni Jonas, makasarili siya. Kaya pagdating po sa Ninibe, muli siyang sinabihan ng Diyos na, ayan, sabihan mo. Yung nanungkulan po doon, gobernador man yun o ano man yun nanungkulan doon, emperador, yan ang kinausap niya na ako'y inutusan ng Diyos na umabot sa kanyang kaalaman ang inyong kasamaan. Pag hindi kayo sumamba sa kanya ay parusahan niya kayo. Ay buti nakikinig po yung namamahala doon, yung opisyal ng lugar ni Ninibe. Malaking lungsod yun. Nag-utos yung gobernador ng mga taong mga sanay sa hirap na mag-ayuno, magdasal. Nagbalik loob sila sa Diyos at hindi na po ginunaw ng Diyos ang Ninibe noong panahon yun. Nang dahil po pinatawad ang Ninibe sa mga kasalanan nila, nalungkot si Jonas. Kaya po talagang si Jonas sa maugali, makasarili. Ngayon, naglakad po siya sa isang lugar na mainit. Malungkot siya. Sabi ng Diyos, anong kinalulungkot mo, Jonas? Nagpatubo ang Diyos ng halaman para masilungan ni Jonas. Agad tumubo naman. Tapos po, sumilong si Jonas. Tapos pagdating ng gabi, doon siya nagkubli sa halaman na yon. Dahil malamig sa gabi. O ano bang yun, mainit sa araw. Doon siya nagkubli. Pagkatapos po noon, magdamag maghapon, nagpadala ang Diyos ng insekto man yun o uod man. Basahin po ninyo. Namatay po yung halaman. Nalungkot na naman si Jonas. Sabi ng Diyos kay Jonas,
kunting panahon lang nakasama mo yung halaman na yun, namatay, nalungkot ka. Yung pa kayang Ninibe, gaano katagal inalagaan yung napakaraming tao nakatira doon. O, tapos kung paparusahan ko sila, ako ba hindi malulungkot? Pinaliwanag sa kanya ng Diyos. So, ito pong aral na ito, kapag inutusan ka ng Diyos, kahit pala masama ka, kahit makasarili ka, itutuloy ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Talagang ikaw ang inutusan. Si Jonas, kahit na makasarili ka, ayaw mo maligtas sa Ninibe, ikaw talaga gagawa ang Diyos ng paraan. Gaya po ni Apostol Pablo, na dati hindi pa siya Christian, siya si Saul. Saul ba o Saulo? Siya po ang lahat ng naniniwala kay Jesus, mayaman siya. Humingi ng permit sa gobernador na tugisin, gapusin, kalgarin papuntang hukuman. Nung siya po kinatagpo ng Diyos, papunta siya ng Damasco, nabulag din po siya ng 3 araw. Binulag siya ng Diyos. Nagpakilala siya si Jesus. Ako si Jesus, Saulo, na yung inusig. Masama siya noon. Siya ang founder po pagkamatay ni Propeta Esteban. Esteban po ay lingkod ng Diyos. Napuspos siya ng banal na espiritu. Siya ang sinabi niya sa mga mamamatay tao na patayin niyo siya, akong bahala. Hindi pa siya si Pablo noon, hindi pa siya Christian. Siya si Saulo. Okay. Anong alam ng Diyos na yung si Saulo, balang araw gagamitin niya, gawin ang kasangkapan upang magpatotoo, gawin niya apostol. Pero nung panahon po yon, matagal nang muling namatay si Jesus, muling nabuhay at nakaakit na sa langit nung panahon yon. Kaya papunta siya ng Damasco, nagpakilala sa kanya si Jesus, at siya po ngayon malaman natin, makita din ang mga sulat niya, mabasa sa Bible, at siya apostol. Kahit na masamang tao si Pablo, gagawa ng paraan ang Diyos kung nais talaga na gamitin ka ng Diyos para maghayag ng kanyang salita. Okay. Ang punto po dito, kapag may naghayag po ng salita ng Diyos, huwag po ninyo tingnan ng background kung sino yan. Pangit man yan, o ano ba siya, dati ba siyang sugarol, dati ba siyang maraming kabit. Tingnan po natin, pakinggan po natin ang kanyang salita. At may verse naman na nilagay, basahin po ninyo sa Bible, kung siya ay tinuturo niya ang mga turo ni Jesus na itong muhay araw-araw, sa Diyos po yan, hindi po sa sarili niya. Kaya po may verse yung nilagay, at sa Bible po galing ang kanyang sinasabi. Totoo pong Diyos po ang nag-utos sa kanya. Huwag po natin tinanan yung background. Muli pong yung lingkod, huwag po tinanan natin yung background ng taong yan, kundi yung mga salita niya. Gaya po nung si Jonas, si Pablo, mga bad sila, pero gusto ng Diyos na sila ang utusan na maghayag ng salita ng Diyos. Wala tayong magawa. Sabi, ang sama nila eh. Bakit sila inutusan ng Diyos? Kaya anong pakialam mo? Gusto ng Diyos eh. Muli pong yung lingkod, si Chef Roy, pagkapalain po tayo ng Diyos, ingatan po tayo ng Diyos. Kahit saan po tayo pupunta, manalangin po tayo bago tayo umalis, sasamahan po tayo ng Diyos. Siya ang gagabay po sa atin.